sama-sama tayong magiging karakli. Pinaharap si Vice President Sara Duterte sa NBI sa Biyernes para sa imbestigasyon kaugnay sa umunoy grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Pero git ng Vice Presidente, taken out of context ang mga binitawan niyang pahayag. Sagot din niya ang tungkol sa paglilipat ng pondo ng kanyang mga Special Disbursing Officer sa mga security officer na naungkat sa pagdinig ng Kamara kahapon. Saksi, si Joseph Moro. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte sa Biyernes. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede raw siyang magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa NBI. Kailangan niyo ba siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President na pupunta. This will be a fair investigation, impartial. Mabigat ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na probisyon ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at idetene ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig ayon sa NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi muna magsalita ang bise dahil hindi pa niya natatanggap ang sabpina. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first, so now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command bakit walang aksyon sana yung mga banta sa kanyang buhay. Meron daw siyang listahan ng mga banta bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. Sabi ng bise, gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez matapos ma-extend ng 5 araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na tumaas ang presyon sa pagdinig kagabi. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group.
Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility at talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Pinayagang makauwi ang 4 na OVP staff na dumalo sa hearing kahapon. Sabi ng mga kongresista, umaasa sila makadadalo rin sa susunod na hearing sa Biyernes ang mga na-ospital na sina Lopez at Acosta, gayon din si Vice President Duterte. Sa panayam sa bise kanina, itinanggi ni VP Sara na binabantayan niya ang mga tauhan niya sa ospital para hindi makapagsalita ang mga ito. Laban sa kanya, tinanong din siya tungkol sa paglilipat ng pondo ng mga SDO sa mga security officer. Alam niyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Ginamit yun sa trabaho. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Bago sa saksi, malagim na pagpatay sa Calamba, Laguna, 3 kabilang ang isang senior citizen ang natagpuang walang buhay matapos silang pagpapaluin ng bakal. Ating saksihan. Duguan at wala ng buhay na matagpuan ng 3 biktima, kabilang ang isang senior citizen sa isang compound sa Calamba City, Laguna. Ayon sa pulisya, pinagpapalo ng bakal mula sa improvised na sumpak ng sospek ang mga biktima. Batay sa investigasyon, bago mangyari ang krimen, nagiinuman ang mga biktima kasama ang sospek. Nasaksihan ng kalidi ng sospek na si alias Cherry ang krimen. Kwento niya sa mga pulis, tulog ang mga biktima nang pagpupukpukin sila ng bakal. Nakatulog doon din lang sa area na yan. Nagulat na lang yung isang babae nung biglang may malakas na parang lagabog. Nagulat siya, yung isang katabi niyang lalaki, iduguan na. Arestado ang suspect sa follow-up operation. Paliwanag niya, nagawa niya ang krimen dahil umano sa pagtataksil. Dagdag niya, tinangka rin siyang atakihin umano ng isa sa mga biktima gamit ang itak. Naharap sa patong-patong na reklamo ang suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Iimbestigahan na rin ng Department of Justice ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pamahalaan at Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press con kagabi, hinamon ng dating Pangulo ang militar na protektahan ang konstitusyon sabay sa pagkwestiyon sa kanilang suporta sa Pangulo. Saksi si Salima Refran. Mabibigat ang tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Kasabay niya ng pagkwestiyon sa patuloy na suporta ng militar at pulisya sa Pangulo. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa at tanging militar lang daw ang makapagtutuwid. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita, magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan.
Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Hamon pa niya sa mga ito, protektahan ang konstitusyon. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yang garapalang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban sa Pangulo. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa paghihikayat na patalsikin sa pwesto ang presidente para lang makaupo ang sariling anak. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas sa pangaagaw sa kapangyarihan para madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Ayon kay Bersamin, kikilos ang Estado laban sa lahat ng pagtatangka at hamon na labag sa batas. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na mananatiling tapat sa konstitusyon at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Our armed forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas. We will do our mandate accordingly. Ganito rin ang giniit ng PNP. With due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-balita. Ang Department of Justice iimbestigahan na rin ang mga pahayag na ito ni Duterte. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. We will have to look at every angle. The threat issued by the Vice President is something that should also be factored in, whether this is really part and parcel of a bigger plan for destabilization. Sinisikap naman ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama. Naharap ngayon sa samot-saring issue si Vice President Sara Duterte. Mula sa issue sa confidential funds hanggang sa pagbabanta niya sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Sa press con kagabi, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kaya ng anak niyang bise ang mga kinakaharap nito. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga mapakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refra, ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.